Good morning po. Good day mga mga kabarangay official. May binaba na naman ngayon na bagong guidelines ang kumilit. Tuloy na naman ang eleksyon. Ito po. Pakinggan nyo ang sinabi ng ating vlogger na sa barangay tayo. Dito po. News. Nais namin kayong paghandugan ng unang-una na kayo ang makakadinig. Kaya po ngayon, meron pong isang COMELEC Resolution 11132 na pinomulgate ngayong linggo lang, mga April 22 yata, at meron palang paunti-unting mga tao nakakaalam na naglabas na ang COMELEC ng calendar of activities nila. Okay, mandato pa ng COMELEC yan. Yes, mandato ng COMELEC yan. Doon po sa mga magsasabing, talaga namang ilalabas ng COMELEC yan eh. Dahil mandato nila yan kasi wala pang ang batas. Hindi ko ba? Yun naman ang lagi natin nung pinag-uusapan. Pero, I'd like you, gusto ko kong pag-aralan nyo yung mga dates na ibibigkas natin sapagkat mahalaga po ito. Kung matatansya nyo po, matatansya natin, i-analyze natin together, kung may mangyayari nga sa pagpasa ng bagong batas para i-fix ang term limits from 3 to 6 years, no? Kung ano mangyayari sa June or July. Yan yung magandang usapan. So, sa calendar of activities ng COMELEC, sa July 2025 to August 2025, magkakaroon po ng update of registration of records. Tumitingin-tingin po, alam nyo ibig sabihin. At hindi na po kami maglalagay sa screen yung mga nilalagay po namin sapagkat po minamadali po natin to para marinig na po. So magkakaroon po ng update of registration of records. Ano po yun? Yan yung mga deactivation, halimbawa hindi na nakaboto ng 2-3 beses, i-deactivate ang pangalan mo sa COMELEC, yung inclusion, exclusion ng mga pangalan, mga corrections, halimbawa nag-asawa na isang halimbawa babae at nagkaiba na ho ang kanyang surname, so nandun yung mga corrections. Nandiyan na ho. Sa period na yun from between July to August, wala nga lang silang specified day kung July 1 o August 1, pero through July to August, mga isang buwan siguro, yan na, correction of registration records. Sa July 11, magkakaroon na po ng registration of voters. So, application for registered voters, yung iba magpapatransfer na, application for memberships of the Katipunan ng Kabataan para sa gagamitin sa SK election. So, yun po mahalaga. Ibig sabihin, may bago ng registration by July. July 11 na nakalagay dito at up to July 28, last day of approval or disapproval of registrants. Nandiyan na yung mga pinoprotesta kung sinong hindi taga-barangay, blah blah blah. Alam mo na, kung sino hindi resident, nagkakaprotestahan na, flying voters, nagkakasilipan na, yung mga ganun ho pa. So, that's July 11 to July 28. Ito, matindi. October 1, filing of registration. Filing of certificate of candidacy. Ito na naman ako. COC na sa Magkaroon na ng eleksyon ngayong taon. Kung matutuloy, October, filing na ng Certificate of Candidacy. Kaya, hindi pa tayo ganong happy mga kababayan kong mga barangay official kasi baka magkaroon ng eleksyon kasi yung sinabi ni Francis Chis Escudero, Senate President, sa June, pag di matuloy yun, tuloy ang eleksyon. So, ibig sabihin, by October 1, kung walang mangyari sa June, yung pinangako nilang ipapasa, October 1, filing na ng Certificate of Candidacy ng mga kandidatura ng Kapitan, Kagawad, SKs. Okay.
November 20 to November 30, 10-day campaign period. Yun yung campaign period nila, pero of course marami na nagpaparamdam, yung mga totoong politiko nagpaparamdam na talaga yan. Alam niyo naman ho yun. And then December 1, 2025 ang scheduled date ng BSKE, Barangay and SK election. So, mandato ho ba ito? Yes, mandato yan. Yung mga gustong matuloy yung bagong batas na extension, of course, sasabihin nila mandato ng COMELEC yan, maglalabas talaga sila. Of course, sa bawat kilos ng COMELEC, merong naka-aberyang budget yan. So, kahit sabihin mong registration lang yan, hindi yan dapat ilang. Kasi merong naka-aberyang budget. Milyones pa nga. Kasi kailangan mo ng manpower by July. At kailangan mo ng budget, pang pagkain, alam nyo, yung sa mga papel na lang, paperwork nito, mobilization, talagang bilyon ng bububulin. Between July 11 to July 28, registration of new voters. Pati rin sa October 1, filing of COC. Ito pong July, very pivotal sa usapan natin sapagkat yung July, at the same time, impeachment. So, dapat hindi na natin iniisip yung July kung halimbawa hindi matuloy yung June na pinangako nilang ipapasa daw nila yung extension ng mga barangay officials. Pivotal talaga ang June 1 to 13, 2 weeks, para sa pinangako nilang extension ng barangay officials na 2029 na ang magiging eleksyon. Okay, pag-isipan nyo muna sandali yung sinabi ko kasi marami kasi magsasabi niyan. Okay, sinabi mo no na si Senator, mga senador nagpo-push niyan, nandyan pa rin. By July, maaaring nandyan pa rin o wala. Pero iba na ho ang July. Kasi kung hindi nila napasa ng July, application for registration of voters na, masyado namang pinapagastos mo naman yung COMELEC tapos bigla mong ika-cancel. Masyado naman nagtatapon na tayo ng pera nyo. Hindi ko ba? Tapos malapit na rin yung October. Kasi pagdating ng July, August, karamihan ng mga prospective candidates at mga nakaupo, lumalabas na ho yan. Huwag nyo na ho sabihin November 20 pang kampanya. Ngayon pa lang, nangangampanya na nga yung iba eh. Kaya very, very pivotal talaga na maipasa. Okay. Anong tingin mo, Kagawad Butch, dito sa mga dates natin? Well, ito sa akin 80%. Pag hindi pumasa sa June, huwag na tayo masyado umasa sa July. Sobra na yun. Kasi gumagastos na yung COMELEC. Sobra ng pagtatapon sa pera ang ginagawa natin. And it's cutting it too close para sa December. Ilang buwan na lang magdi-December na yan. And kawawa naman yung ating mga barangay officials, tsaka yung mga nais umupo at nais tumakbo, at mga nakaupo, kung sila mismo gumagastos na rin. Pero meron ba kayong nararamdaman na haharang other than Attorney Mac? Okay. Kasi pag pumasaya sa June, I'm telling you na si Attorney Mac, hindi lang siya nag-file ngayon, hindi lang, tumahimik lang siya dahil hindi naman natuloy yung batas noong Pebrero. Pero kung natuloy yun, dire-diretso siya sa Supreme Court. Sana may pinag-uusapan na tayo ngayon. Pero hindi nga ako natuloy. Kaya ninais niyang manahimik. Pero kung sa June, halimbawa by June 10 ay pumasa, June 13, nagtatatalak na ulit. At lalaban niya sa Supreme Court. And, ibang usapan na yun sa Supreme Court. Pero everything points na malamang baka, manalo na naman si Attorney Mac. Bakit? Ito muna, no? Aside from Attorney Mac, sino sa tingin ninyo ang makakalaban ninyo para hindi yan ma-push yung term setting? Kung naaalala ninyo, nireport ko rin po yun sa Barangay Tayo tsaka sa The 4th Estate. Noong pong postponement niya, sana hindi ako nagkakamala sa dates, nung huling BSKE
postponement nung huli, nung nakaraan, 2022, tahimik lang po ang Malacanang. Even up to now, tahimik ang Malacanang. Even though sinasabi ng ibang senador na Malacanang 16 years, pero tahimik lang ang Malacanang. Hanggang ngayon, tahimik ang Malacanang. Pero nung malapit na yung BSKE mag-eleksyon noong 2022, sorry kung nagkakamali ako, pero nung huling eleksyon, sumulat sa Presidente ng Pilipinas ang Governors League of the Philippines para i-cancel na lang yung eleksyon. So, anong ginawa ni BBM? Pinirmahan niya yung BSKE postponement. Nakalimutan ko na yung dates kung kailan matutuloy, pero pinirmahan po niya yun. And then, ang ano ba nangyari? Sumeplak sa Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court, ituloy na lang. Kaya po, naging moot yan academic, naging 2 years lang po ang mga nakaupo ngayon. Dahil pinatuloy na ng Supreme Court dahil unconstitutional yung batas na pinirmahan. Pero sa mulat, yung mga governors may pagpaliban ang eleksyon. Yun ang critical dito Sa pagsulat na yon, pumayag ang Pangulo. Ngayon, gagastos sa eleksyon nila ngayong Mayo ang governor, mayor, congressman, municipal, city, lahat. Munisipal, gastusan yan. Kasi ang eleksyon, gastos. Ang eleksyon, bilihan. Kaya very costly. Bilihan ng boto at mga tao na ganyan. Huwag na natin pagkaila, yun talaga ang eleksyon. Walang integridad ng eleksyon natin din Kaya nagkakagulo Nagkakagulo tayo. So, ano nang ngayon ang mangyayari kung ang schedule ng COMELEC sa BSKE sa December? Katatapos lang ng eleksyon. Itong Mayo. Ubos ang pera. Especially ng mga nanalo. Yung mga nanalo, magpo-propose ulit yan. Ipagpaliban na tong BSKE 2025. Wala nang pera Bakit? Ano ba kinalaman nila? Hindi ho ba manok-manok system ang politika? Ang mga kapitan, ang mga hagawad, manok-manok yan. Hindi pwede si Mayor pumayag na hindi niya hawak ang isang kapitan o pinasok niya yung kapitan niya. Sapagkat iingatan ko pa yung next election ko Kinakailangan bata ko yan, tao ko yan. So gagastusan ko yan. Iyon ang masakit. Kasi karamihan ng gastos hindi naman gumagastos ang kapitan except dito sa NCR na mayayaman ng mga to. Tama yan. May posibilidad din matuloy kasi gumastos sila. Ano ay gastos nila sa ibigay nila na pundo sa mga tumatakbo. Kaya tama to sinabi niya na parang matutuloy pero sinabi lang ngayon hindi matutuloy kasi yung guidelines na COMELEC. Pero kung matutuloy, wala tayong magagawa kung sino gustong tatakbo ulit, tumakbo kayo. Basta yan lang po yung binibigay kong update sa inyo mga idol. Basta yung June na sinasabi ni Senate President hindi pa may nagbabago. Abangan natin ang susunod na kabanata. Mabuhay ang lahat. Salamat po.